What's up guys? What's up mga kaaro? Alright. So, ito ang magiging unang vlog natin. Dito sa Vogue 500 or 525 RR, which is the sport bike. Sport bike ito ng Vogue. So bagong-bago guys at mga kaaro. Right now, naka 78 kilometers na siya sa Odo. And naka normal mode tayo. Alright. So just like I said, ako yung una na rider vlogger nito. So salamat kay Vogue for allowing us to do that. Sasamahan nyo ako. Kita nyo yan. Naka-normal pa tayo yan ha. So samahan nyo ako dito sa unang vlog natin nitong motor na to guys at mga kaaro. Nung kinuha ko to, meron siyang about 5 kilometers. So 73. We made the 68 already. And so far, got a good feel nitong motor natin ito. Alrighty. Whew. Alright. Okay. So I'll give you some pointers. About our experience dito sa motor na to. Oh. Well, first, kaagad-agad, as you can see, I'm having fun. Ganda. Oh. Ganda ng gulong ni na 525 RR. Para sa inyong mga nanonood, ang gulong nito ay naka Pirelli. Kaya naman maganda. Pirelli Rosso. So ang kapit ito guys at mga kaaro. Rosso 3. Of course, we're gonna make a, I guess, comprehensive review nito once we're done with how many days. Hawakan natin siya for 1 week para ma-try naman ng mga Vogue. You can see I'm so having fun with this guys at mga kaaro, diba? Just so you know guys at mga kaaro, I stand 5'4" and wala naman tayong problema pagdating sa height. I'm almost flat foot with the regular na insole or yung yung height na sapatos natin. Hindi masyadong kapal na suelas, and comfortably yan, maayos yung natin, yung riding natin. Even if traffic pa, wala tayong problema sa pagbababa dito sa motor na to. Height is very suited to. Because of the weight, I'd recommend it siguro kahit mga 5'2", ang pinakamababa na pwede naman sa kanya. But of course, exceptions will be
syempre yung skill level ng sino mang gumagamit. Go! Emergency, emergency. Naku po. Ay, mas may sigaw pa. Okay. So, yan na nga guys at mga kaaraw na so pagdating sa handling, okay, itong vlog natin medyo kalat-kalat pa to, no? Because I'm just giving you or sharing sa inyo yung mga bagay-bagay na nararamdaman ko right now. Just so far, like I said, nag-enjoy ako. This is normal, hindi ako mag-shift into sport. We'll have another one for that. Hindi natin kailangan dito sa EDSA ang sport eh. So far so good guys at mga kaara. Okay, so babalik ko in terms of performance ha. Sa takbuhan niya naman, sa primera at segunda, you will feel na gusto niyong kumawala. Alam mo yung lakas niya ayaw maiano, pigil na pigil siya. Hindi parang nagmamaktol pagka pausad ka lang. Ganun ang pakiramdam. Hindi siya sa akin masyadong smooth, but in a way that's a good sign that the motorcycle has power in it na ilalabas niya when it's needed. Okay, so magiging komportable ka lang in terms of yung andaran niya. Pagka nasa third ka na, ayan, medyo smooth na. So tanong kung EDSA riding, well, in this kind of traffic condition right now, I guess okay lang. Pero pagka traffic, medyo mararamdaman mo init. May mga pagkakataon na nang na-traffic tayo ng isang araw, ramdam ko siya. Pero that's just normal pagdating sa pagbibig bike, eh, diba? Well, pero definitely hindi siya sing-init ng mga leader bike. Ito tama lang. Pag-usad mo naman parang wala na. Ganda ng hagod niya guys. In terms of power, mga hindi ka basta-basta mabibitin dito. Siyempre, wag natin kalilimutan. Itong motor na to guys, sa mga kaaro, kung ikaw yung pareho ko na medyo mas sport, you would love this. So far, yung itsura niya, hindi masyadong maraming ka-itsura. Kumbaga, it's got its own personality. Gagayahin to guys sa mga karo ha.
Hindi ko muna isa-switch, although alam ko ang feeling ng dahil naranasan ko na yung feeling na naka-sport versus manual. Dito sa manual medyo tame siya, no? And there's a kumbaga malaking difference yung feeling na naka-sport ka sa manual. Sarap. Grabe, ang sarap dalhin nito guys at mga kaaro. Such a very nice bike also. Kutsa may gustong humabol sa atin Kaysa subukan ng ay sarap naman nito. Nakakatay dila ako. Gusto kong sabihin ng mga bagay na ayoko muna sabihin Basta guys, sa mga kaaro, this is so much fun to ride. That is something na masasabi ko. Nasa EDSA pa lang tayo nito Ano pa kaya pag nasa ano ka nito? Pag nasa expressway. Sarap banking nito. Legit. Ganda kasi ng gulong niya. So bukas ay itatakbo naman natin to ng Bicol. Subukan natin yung lakas niya guys at mga kaaro. For test ride. Syempre pagka may mga ganito, hindi natin i-baby to. Dadali natin sa malayo, lalo pag mga bago. Kasi just like I said, sa mga vlog natin, ang gawain ni Vouch. At syempre kahit mga iba naman, basta may bagong motor sila, ipapatest sa atin. Hindi dapat nating mga baby. Para masubukan ang lakas, di ba? So far although dukduk siya, although sub-sub yung pormahan nito, sporty, hindi naman siya masyadong masakit sa katawan pa. Hindi ko nararamdaman. Maybe because ano siya,
sanay ako sa sport. Kung bago ka sa sport, medyo bago ka muna. Pero for some time, for sure, I mean, parang sub-sub pa nga yung R15 ko rito eh. Nung una, itong salamin niya, na weirdohan ako sa kanya. Parang sabi ko ang luwang, pero malaking bagay din pala. Super ganda ng ganyang ka-wide. Kumbaga nakalabas yung kanyang yung kanyang side mirror, kasi kitang-kita mo yung mga nasa likod mo. So na-appreciate ko siya actually. Dati sabi ko parang yun ang unang-unang papalitan ko rito. But right now, unless mayroong ibang forma na yung view pareho nito, I might not change it. Okay siya eh. Oh, sarap ng ride natin ngayon. Sarap ng ride natin ngayon guys sa pangakaaraw. Ano siya eh, maluwang yung kalsada, election day. Sarap. But mag-enjoy tayo nito sa mag-enjoy tayo nito for sure sa Bicol ride natin tomorrow. Ay ay ay. Oh, grabe arangkada rin. Super enjoy. Alright, well I guess that's it muna sa unang
video natin dito, vlog natin dito sa motor na to, guys. I can tell you, mag-enjoy ako sa mga susunod na araw dito. Siguro yung susunod na ride ko na, wala na, naka ano na tayo, naka sport na tayo para mas maramdaman natin. Dito pa tayo na traffic talaga. Gas dyan muna. Traffic na tayo dito.